At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Bangsamoro Transition Authority Floor Leader at Spokesperson, Attorney John Anthony Jet Lim. Magandang gabi at welcome po sa Politico Nightly. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po, Sir Dexter Nibes, sa mga inyong nanonood at saka sa mga nakikinig sa Bilyonaryo News Channel po. Maraming salamat. Attorney, pag napirmahan na po ba, curious lang ako, pag napirmahan na yung Parliament Bill number 415, ano na po ang magiging tawag dito? Parliament Law or ano bang Parliamentary Act? Oo, yung sa amin po, Bangsamoro Autonomy Act po, BAA po yung tawag. Baa na. Opo. Anong magiging possible number nito? Bangsamoro Act number... Depende po sa sequencing na meron ho tayo na lumalabas ng mga batas. So susunod lang ho yun. But we will inform you ho sa kung ano yung opisina po. Okay. Pag ito ang naipasa, gaano ito kahalaga? Kasi di ba binabanggit ng COMELEC dati dahil ito yung parang naging dahilan kaya naantala yung halalan dapat nung October? Opo, because napaka-importante po yung districting po, no? You have to remember, ang parliament po ay binubuo ng 80 members po. 40 doon or kalahati ay manggagaling sa party representation or kung sa national pa, parang party list po. Yung 8 sa mga sectoral organization, sector women, mga ganun ho. Yung 32 po ay manggagaling sa mga districts. Ito po yung binalangkas natin at ipinasa nung isang araw po. Hopefully after publication, magiging tuluyan ng maging bataso, and then magiging kumpleto na po ang wala ng hadlang para magkaroon ng first ever Bangsamoro parliamentary elections po. Ano po yung mga nabago doon sa dating districting? Yes po. Actually, major changes po doon, no? Yung sa Maguindanao del Norte at saka sa Cotabato City po. We made sure the legislature, yung Bangsamoro Parliament po, ay mag-comply sa dalawang panuntunan, dalawang guidelines na importante sa batas at saka sa Supreme Court po. Yung unang-una, yung population na 100,000 at yung isang importante ay yung ang mga distrito ay dapat adjacent, compact, contiguous sa isa't isa. Yun po yung naging reason bakit ang Supreme Court, yung unang batas na naipasa ng Parliament ay na-declare na unconstitutional gawa ng hindi raw ito nag-comply sa panuntunan ng contiguity. So ito po yung we made sure, no, dito sa huling yung pinasa namin ho nung isang araw po. Paano po mangyayari po doon sa special geographic areas? Dahil hiwa-hiwalay po yun na barangay. Opo, tama, magandang sagot po yan. Nasa bataso kasi sa Bangsamoro Organic Law, ang geographic in district ay bubuuin ng as far as practicable. Ay magkakatabi, contiguous, adjacent, and compact. So meron pong qualifying phrase po doon, as far as practicable. So katulad ng sa SDA magkakahiwalay po, isa yon sa exemption ng compact, contiguous at saka adjacent. Katulad din po sa mga island provinces ng Basilan and Tawi-Tawi, hindi rin po siya magkakatabi-tabi ang mga distrito because nga po ay separated siya by bodies of water. So yung mga special geographic areas niyo ay binubuo ng ilang distrito po yun? Dito sa bagong batas? Opo, dalawa po yung sa SGA po, sa dalawang districts po. Sa Lanao del Sur may 9, sa Maguindanao del Norte 5 ho, Maguindanao del Sur 5 po, sa Basilan 4 po, sa Tawi-Tawi 4, and sa Cotabato City 3 po. Okay, at least yung mga barangay na napabilang doon sa mga areas na hindi naman kasali sa BARM, at least meron na silang representation. Opo, importante po yan. At least yung boses nila at saka yung aspirations nila, marinig din po ng Parliament, ng regional government po, para matugunan din po. So labas na po dito, hindi na po kasama doon sa districting itong Sulu? Hindi na po. Wala na po ang Sulu. In fact, kaya tayo nag-redistricting dahil sa 7 seats na bakante or vacated gawa ng
labas ng Sulu sa BARM po na region. Oo, saan na po ngayon mapupunta yung 7 seats na dapat para sa Sulu? Meron po ba ito na iwahiwalay po ba yung 7 seats dapat doon? Ito na po yung idinagdag sa 7 constituency po natin, constituent LGUs po natin, no? Isa sa Lanao, isa sa Maguindanao del Norte, isa sa Del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, Cotabato, NSCA. Hinati po natin yun equally. So, na-divide na po. Ito po yung naging subject ng redistricting natin po. Hindi ba kayo nangangamba doon sa 120-day rule ng COMELEC? Baka hindi matuloy ulit itong election sa Marso? Ay lahat po kami we look forward to an election po, no, yung first Bangsamoro parliamentary elections. We are also mindful po doon sa system natin, no, yung sa bansa na ang nag-set ng election po ay Congress. Sinabi rin ho yun ng Supreme Court doon sa decision nila, ang election date ay sineset ng Congress. Even ang kagalang-galang po na Commission on Elections, sinabi rin nila ho na they are also awaiting for a law to be passed by Congress, finally setting the date of the first ever Bangsamoro parliamentary elections. So kami po, although we are looking forward for an election, we are also nagmo-monitor din ho kami with excitement kung ano yung mga mangyayari in the past para finally ang ating mga kababayan ay makapili na po ng kanilang representante sa regional government po para yung mga hinaing nila at saka yung mga pangangailangan nila sa kanya-kanyang mga LGUs, kanya-kanyang mga isla or sa bayan nila ay matugunan din po ng regional government. Panghuli na lang po, isang mabilisan, ilan na po ang mga district representatives na maaring maihalal pagdating ng Marso? 32 po. Lahat-lahat na yan sa BARM? Opo. Okay. Single member district po yan. Parang sa Congress din po. Sa isang legislative district may isa. Sa amin naman, ganun din ho. 32 districts. So 32 district representatives or 32 members of parliament ang iboboto po. Maraming salamat po, BTA Floor Leader and Spokesperson Attorney John Anthony Jet Lim. Thank you, sir. Dexter Ganibe.